Good morning, guys. Hi. So, welcome back to my channel. Ayan, malaki na si Lara. Marunong na rin siyang maglakad. So, hindi po ako naka-update. Isang buwan mahigit na kasi sobrang na-stress ako nitong nakaraan. Umuwi kaming probinsya pala. So, bali isang buwan din yun. Basta nawalan talaga ako ng gana. Pumayat ako. Tapos, ngayon, tumaba na naman ako ulit. Kasi, kain na naman ako ng kain. Ayan. So, mai-share lang po ako sa inyo about sa panaginip ko. Ayan. So, dati po kasi, nagtatrabaho po ako as server sa isang Japanese restaurant sa San Juan. Tapos, ano lang ako that time, 19, nag-start. Ayan. Tapos, hindi natin maiiwasan yung mga ka-work natin na akala mo tagapagmana ng restaurant. Ayan. Ano sila? Nang-aapi. Oo, nang-aapi sila talaga. Inaapi nila ako. Hindi lang ako, pati yung ibang kasamahan ko. Parang pag nakita nila na kayang-kaya kanilang apakan, naapakan kanila. So, ganun yung nangyayari sa akin. Tapos, nung time na yon kasi hindi ako pumasa dun sa, ano tawag niyan, sa evaluation. Kasi nga, hindi ko makonsentrate yung trabaho ko kasi galit ako dun sa kasama ko sa work. Ayan, so galit ako sa kanya. Tapos, masakit, mabigat. Alam mo yung nagtatrabaho ka tapos lumilipad yung isip mo. So, ganun yung nangyayari. So, nung time na yun kasi, nakita ng manager ko kung paano niya ako aapihin. Tapos, kinausap niya ako. Nung time na yun, kinausap niya ako September 16, 2017. Ayan. So, September 16, 2017. Ay, no. March, April, May, June, July, August, September. Hindi pala, 2016. So, September 16, 2016, kinausap ako, sabi niya sa akin, Lynn, kasi Lynn ako, Lynn. Lynn, masakit man, sorry, yan, masakit man, pero, kailangan nating maghiwalay. Ibig niyang sabihin, tatanggalin na ako sa work, kasi hindi ako pumasa dun sa evaluation. Pero bibigyan kita ng chance. Pagka sa katapusan, pag hindi pa rin nag-i-improve yung yung pagtatrabaho mo, ayan, so sorry, kailangan nating maghiwalay, kailangan ka naming alis din dito. Pero nakita niya kung ano yung pinagdadaanan ko. Ayan. Tapos sabi niya, ano ba yung problema niya sa'yo? Bakit inaapi ka niya? Ganito. Ginawa niyang ganito. Ginagawa niya sa'yo to. Sabi ko. Pagsumbong na ako sa kanya, ganito kasi yun, sir. Ganito. So, yung babae na yun, siya po yung nagpasok sa akin sa work. Ayan. So, naging kaibigan ko siya. Naging close kami. Ganun. Tapos, bigla na lang ganun na, bakit iba na siya? Hindi ko na siya pwedeng, yung kagaya dati, na friend kami, na siya, naninigaw, ganun. Tapos, sabi niya sa akin, siya kasi yung nagpasok sa akin ng trabaho eh. Sabi sa akin ng manager ko, kahit ganun, na tinulungan kanya, oo, malaki utang na loob mo sa kanya, pero wala siyang karapatan na aapihin ka. Wala siyang karapatan na gawin niya sa'yo yun, aapak-apakan ka. Tapos, kasi yung manager ko na yun is Christian po siya. Isa siyang Christian. Yung mukha ko, sorry ha. So, isa siyang Christian. Hi, Sir Josh, kung nanonood ka. Umaattend siya sa Victory Church. So, actually, hindi ako Catholic. Ayan. So, sa papel po, Catholic ako. Sa birth certificate, Catholic po ako. So, ayun. Nag-advise siya sa akin. Sabi niya, alam mo kung anong dapat mong gawin dyan. Ipag-pray mo lang. Sabi, pag-pray mo,
Pag-pray mo siya. Ayan. So, ayun. Alam mo kung anong ginawa ko pag uwi ko sa bahay? Umiyak ako kay God. Sabi ko, Lord, kung ibibigay mo sa akin yung trabaho na to, magpapasalamat ako. Matutuwa ako. Tapos, kasi kailangan ko kasi yun eh. Kailangan ko to, Lord. Alam mo kung yung sinabi ko, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, kung sino ka man. Ikaw ang Diyos ko. Pinagkakatiwala ko sa'yo lahat. Kung ibibigay mo sa'yo tong trabaho na to, thank you, Lord. Pero kung hindi, okay lang din po. Basta, hinihiling ko lang na alisin mo yung galit sa puso ko. Alisin mo yung sakit, yung sama ng loob. Tulungan mo akong patawarin ko siya. Kasi lumilipad talaga yung isip ko nung time na yun pag nagtatrabaho ako. Kaya lagi ako nagkakamali. Ayun. Kaya hindi ko siya talaga makonsentrate. So araw-araw yun talaga yung hinihiling ko kay God. Through Jesus Christ na kanyang anak. So pagkakaintindi ko kasi, iba si God the Father, iba si God the Son, and iba si God the Holy Spirit. Pero isa lang sila. Iisa lang yung kagustuhan nila sa atin. So, yun lang ginawa ko. Alam mo, 'di ba September 16 yon. So, September 19, 2016, naginip ako. Nag-Bible study daw kami. Mga kasama ko is mga lalaki. Yung blurred siya, alam mo na, panaginip talaga siya, hindi siya totoo. Blurred na blurred, tapos mga lalaki lahat, ako lang yung babae. Tapos may binigay sa akin na verse na hanggang pagising ko, hindi ko siya makakalimutan. Ayun. So yun talaga, yun lang yun, 'di ba? Blurred lahat. Hindi ko na matatandaan kung ano yung iba. Wala talaga akong matandaan except sa verse na yun na binigay sa akin. John 22:11. So, John 22:11 daw. Eh, di ba wala namang John 22:11? Walang ganun. So, ginawa ko, kasi pagod na ako eh, paggising ko, pawis na pawis ako, ganun. Pero nararamdaman ko na magaan yung pakiramdam ko, kasi unti-unti napapatawad ko yung babae na yun, yung tao na yun. Yung mga taong nang aapi sa akin, na napatawad ko na sila. Tapos, ayun, ang hiram ako ng cellphone. Kasi wala naman akong dalang Bible, wala akong cellphone. Nung time na yun, wala kasi ako, keypad lang yung phone ko. Kasi kakaumpisa lang sa work. Tsaka first job ko yun. Japanese restaurant. So, pagising ko noon, di ba, nanghiram na ako. Walang John 22:11. So, ginawa ko, binaliktad ko siya. John 11:22. Alam mo kung anong bumungad sa akin? For I know that even now whatever you ask, God will give you. So, yun yung nabasa ko. Sabi ko, ano to? Diba? Ano to? Ano ibig sabihin nito? Siyempre, alam ko kung anong hinihiling ko, diba? Yung work. Kasi una, wala kaming bahay. Nasira yung bahay namin, sinira ng kuya ko. Kasi wala na kasi nakatira nun mula nung namatay si Papa. At saka kahoy yun. Diba? Pag kahoy, pwede mong tanggalin yung mga tabla, tapos pwede mong ibenta. Ayun. So, yun yung ginawa ng kuya ko. Yung kuya namin panganay. Tapos, yung isa din ako, hindi ko alam kung napag-usapan nila yun. Basta sinira nila, tapos binenta nila. So, wala kaming bahay. Opo. Wala kaming bahay. Tapos, si mama nakatira lang dun sa barong-barong. Parang barong-barong ba? Tapos, yung bubong namin nun, sako. Tapos yung dingding, sako. So, sako lang talaga. So, tapos nung pumunta akong Cebu, saka na nagkaroon ng bubong na, yero. Ayun. So, alam ko na yun yung hinihiling ko, yung work. Tapos, ayun, nakaramdam ako na sobrang tuwa. Sabi ko, Lord, ano kaya to? Diba? So, hindi ko pa alam kung ano talaga yung ganun. Pero alam, yung ibibigay niya. Kasi, pero yun yung hinihiling ko eh. Hiniling ko sa kanya yun eh, yung work talaga.
Pero tinanggap ko kasi yun na mawawalan ako ng work. Tinawagan ko na sila, mama, sabi ko, mama, October 2, 2016. October 2, mama, uwi na ako. Sabi ko kay ate na, huwag kang mag-alala kasi nag-aral kasi ate ng college noon. Tapos, ayun, support din ako sa kanya. May scholarship si ate. Tapos, tinulungan ko siya sa mga ano na, mga yung iba na kailangan pa sa school. Tapos, sabi ko, huwag kang mag-alala kasi gagawa ako ng paraan para makapagtapos ka. Sabi ko gano'n. Tapos, pagdating ng September 28, 2016, ayan, kinausap ako ng manager ko. Pinatawag ako na sa room, function room. Yun yung VIP room namin. So, nag-usap kami. Alam niya kasi yung sitwasyon ko. Kasama ko yung galit sa akin, yung naging kaaway ko sa work, na siyang kaibigan ko noon. Naging close ko siya. Tapos, ayun, inaapi niya ako. Sabi niya sa akin, Lynn, maghanap ka na ng bahay. Sabi niya. Sir, alanganin po, sabi ko sa kanya. Alanganin po, sir, di ba, mawawalan na ako ng work. Sabi kong ganon. Tapos sabi niya, alam mo kung ano ibig kong sabihin? So, sabi ko, irregular na po ba ako? Sabi niya, gumanon na siya, tumango lang siya. So, sobrang tuwang-tuwa ako, napaluha ako, ganon. Kasi hinihiling ko talaga yun. Kasi kailangan namin ng bahay, kailangan ng ate ko makapagtapos ng school. So, sa awa ng Diyos po, nakapagpatayo po ako ng bahay. Nakapagpatayo po ako ng bahay sa probinsya worth 180,000. Hindi ko lang sure kung, hindi kasi nailagay lahat doon sa bahay na yun. 180,000 na bahay. Pero, hindi po siya natapos. Kasi nagkamali po ako. So, pagkakamali ko na yun is, yung tatay ng mga anak ko, ngayon, so, naging jowa ko siya. At nabuntis ako. Ayan. Tapos, si ate, sa awan ng Diyos, nakapagtapos po siya ng pag-aaral niya. Teacher na po siya ngayon. Tapos, thank you Lord, at isa na rin po siyang, ano ba yun? Na siya, pumasa na siya sa kanyang let. So, sobrang thankful ako. Yun po yung biggest achievement ko na binigay sa akin ng Lord. Na si mama, makalipat si mama ng bahay. Kahit hindi siya natapos, pero at least, mas okay na kaysa dun sa barong-barong. Tapos yung ate ko, okay na rin siya ngayon. Sa private school siya, pero pumasa na. So, yun po yung patunay na yung Bible po, word po siya ni God. Word of God talaga siya. Na kahit hindi ko naririnig na nagsasabi siya sa akin, kinausap niya ako na personal, diba? Na habang nagpipray ako, sasagot siya. Pero sinagot niya ako through Bible. So, word of God po siya. Patunay po na totoo po si Jesus, totoo si God. Totoo po talaga siya. So, yun lang po. Sana po may matutunan po kayo. Sana po nakakuha po kayo ng maging inspirasyon po, ganun. So, ngayon po, pinagsikapan ko pong magbasa ulit. Kasi dati palabasa ako ng Bible. Tapos biglang naglaylo, hindi na ako nagbabasa. So ngayon pinagsisikapan ko na kahit konti lang, mababasa ko siya. So, hindi pa ako sumasamba sa mga kung ano-ano. Sigad lang talaga. God alone. Yan, hindi ako
ako sumasamba sa hayop, sa bato. Sigad lang. At ngayon, nag-struggle po ako. Marami akong struggle ngayon. So, inano ko na lang sa kanya lahat. Binigay ko sa kanya lahat ng problema ko. Siya nang bahala sa akin. So, gusto ko makatapos ako ng pag-aaral. Pero sa ngayon, hindi pa. Hindi pa pwede sa ngayon. Kasi ang dami pang ano. Hindi pa kaya. May pinapadede ako, ayan. Tapos wala pa magsusupport sa akin, pero siguro mangyayari yan. Ano talaga yung will ni God sa akin. Kasi habang may buhay, may pag-asa naman. So hindi ako nawawala ng pag-asa. 29 years old na po ako, pero hindi pa ako nawawala ng pag-asa. Pangarap ko yun na makagraduate. So habang buhay pa ako at may opportunity, gagawin ko yun. Mag-aaral po ako ulit. So, importante kasi yung edukasyon para sa akin. Sobrang importante talaga siya. Ayan. Tapos na ikaw pala, Blab. So, thank you guys for watching. Bye. Oh, mag-bye na ikaw. Bye-bye. Bye. Bye muna. Sino maganda? Ha? So, nakasimangot na siya. Bye.